What's up mga ka-Eksena? We're back for our 6th episode of Sam Talks and we're back here at Apartment 1, our venue partner for this month. Thank you so much for having us here tonight, and we would also like to thank our sponsors, Higala Ridge, for supporting as always. Yes, thank you so much. And for this episode, natay special guest. Mag-artistahin kayo dating. You may know her sa local scene. Sige na po ni siya o Cardere before. And now she's, I think it's safe to say nga, she's touring. Naka-perform na siya sa Manila, sa Cebu, and other places pa po. So, for this episode, our guest for today, walay lain kundi si Iza. Hi, Iza. Oh, hi guys. Kumusta? I'm very good and I'm very honored to be here. One of the episode of yours. Thank you so much. So, kumusta man ang kuan? Yung mga recent activities? Oh, I think you're so busy, wa. Oh, okay, ako nag-perform ko sa Cebu and lingaw siya, actually. Yeah. Lingaw siya. And more siya, a part of siya sa akong pag-grow as a young artist there. And daling ko na learn. Literally young. Oo, lagi. Daling ko na learn and na-discipline akong self for next nga mga performances. Great ka siya for me nga experience. Yes, grabe kayo at that very young age. Bawa, layo na kay kag naabot. But before that, before we go sa imong mga kaagi pagit, diri sa tasa, how did you start? How did I start? So, yun sa nimo pagsulod sa music, yun sa kapag ka-introduce sa music. So, actually, gid ko, pinaka-start kay dancer gid ko. Dancer gid ko. So, makitaan gid sa mga social media na ako sa una. Daw ko TikTok, grabe kay mga filter, nga na, kasayo-sayo gid ko. I like dancing gid sa una. And, naratoy time nga, ko sa balay, nagkanta-kanta lang ko. My dad, anish sa ko, then, nakanotice siya sa akong pagkanta. He asked me dayon, kailan ba ka mo kanta? Ako, more ganun mo kanta. Like, dito nag-start na dayon. And, kanang gusto kong magkanta, and then, mergyada man na instrument. Kay, alangan kung magkanta-kanta ka, mangita pag guitar, kasi may gitarista ako, ulay-kuan, magkaraoke pa ako, my gosh. Minus one. Alam mo, may ngana pa ko. So, nagtuon din ko guitar. Nagtuon ko pila ka weeks ug months mag-guitar unya magkanta at the same time. So, siya na siyang experience actually. So, naka-guitar ko, kanta ko. And katapos na nag-start na po dito nga kana bitang mga restaurants, mga ingana. Play kag mga bars. Oo. Parang mahangyo din sa parents nga, pwede maka-jam si Iza Kajot, ano ba, para makakuan pa akong self-confidence towards the audience. How old were you back then? Mga 11 na guro ko to. Ooh, grabe ka 11, early. 12, yeah. Kato nga time. So, di po kabalo storya, kanta-kanta rigid ko. So, jamming-jamming yun ka Kajot. And doon na nag-start mga invitations. Pero imong family, musician daan? Akong family, akong mom, kay ga-keyboard sa una, back way then. And then akong father, hilig siya sa music. Hilig siya sa music. And then more, dito din ako nakuha. Dito nakuha. So, inborn siya nga talent na mo lang na-discover. Then, proceeding ana, you were performing a lot. Tapos, I've seen you perform sa Gamba before with Celestine, and daghan pa nga mga kuan nga nagtagbo ta, di ba? Yes, oo. So, you were very exposed. Tungod ba na sa imong dad? Through connections po Through daw. connection, Oo, siya. So, daghan invitations. Grateful kay ko. Pero wala na nimo gi-dream before nga mag-musician gid ka because you were a dancer. Wala, Jude. Wala ko ka-expect na maabot og ingani. Dancer gud ko sa social media ko ga saya-saya. Wala gyud. That's all. Wala ko ka-dream ngani. Pero happy ka. I'm very happy kay nag-help po akong parents sana sa kuan. I'm very thankful and grateful. Yes. Unsa pud ang imong mga kuan? When you start playing music, unsa pud yung mga ginatukar? Like, unsa pud imong mga influence nga gina-perform pud nimo ng mga song?
Okay. So, ako mo jud ganang kog mga OPM bitaw. Like Mm. sila Kichinadal and Monster 88. Ganang kog mga nga style. So, yung ano pod nga genre ang ako ang gina-play, perform, ana. And depende pa siya sa audience. So, ako gina-change siya. O kani mga audience, kay mga batanon, ana, mga audience kay kanang mga tigulang, ana bitaw. So So, imong ginakuan, oo. imong gina-curate imong Oo, music oo. based on the Crowd, crowd nga yeah. nasa kuan venue. Oo, ganyan. And you write your own songs. I do write my own songs. That's Yes. tsada. But very young age. So how many songs na imong na-produce? You write it all by yourself o napud kay mga ka-collaborate? So, nag first sa Agoy, na-release ako ang original single nga titled Agoy. I That was wrote it. first release na Oh, nimo? first release na ako from EBS-CBN. Yun eh. So, ako nang gi-wrote and then nag-recording ni sa Manila and then na si Ryan Sarmento as the producer of it. Nag-help siya sa kuha, sa kong mga lyrics and change ang mga lyrics adto kay para matagalog gud siya. Kay Tagalog na akong kanta. So nag-help siya sa kuha nga i-write ang mga lyrics kamay. So nagtabang po si Ryan Sarmento from Six Cycle Mind nga band. Oo, sa kuha ng nga kanta. Yes. Wow, people. So, grabe. Grabe, dagan na po kayo mag-connection dito. Good, dagdag word. Sabi ni si Sir Abel. Power kayo. How do you write your songs? Ano sa mga processes pag kuan ginauna ba nimo ang melody o ang lyrics? Okay, akong gina-write ang songs kay murag ginauna gina ko ang lyrics. Lyrics murag gina-imagine gina ko a story or kanang mga experiences akong mga friends or kanang mga kailan ako. So muna akong gina-write lyrics una tapos himuan og guitar nga melody and then muna din na siya. Nga na pag kimo na ko. How many songs did you write na already? Na may help. Mga 6 or 7 na. Oo, and then 5 ang ako na produced na-record na sa Manila. Wow. Pero isa pa yung na-release ka to pang Oo, kato Agoy. ba, oo. Okay. Oo, For napoy-kuy more. ka ng i-release karon May 22. Bago, noon at hanggang Oh, ngayon ang perfect title. Oo, perfectly kayo. Lagi, muna siya mo abot na to ang social media ang mga visualizer and also ang music video. Naado to ang kuan mga cast sa PBB. Oo, Ooh, nasa sa music sa video. music. Wow, Oo, kanang grabe. kanta. Pay. Wow! Abangan na nato. So, yes. Gawi, sa imong song writing process, was it easy for you to write? O na kay mga struggles? Unang ko struggle sa pag-write. Okay. Like, dili ko ka, is like, weird bitaw, kung tama ba ni siya. So, gahelp ko sa akong family. So, nangat ko, Daddy, tabangi ko, kung tama ba ni siya grammar or kuan. So, by their help, nakabuo ko og isa ka kanta. So, dako kay tabang sa kuha. Kay, dili easy mag-write og song. Especially Yes. kung beginner siya ko. Then, yeah, yun siya. But advantage kay sa imo kay you start writing na already and mostly sa mga songwriter is ilang mga first to 10 songs is not that good yun ganang ma-develop na nila all the way. Mo tong mga ulahi na gasulat, murag gisod pa gid siya. So but ikaw nga murag very young pa kayo, so dako kay chance nga makabuhat ka og hit pohon. Thank you Yes. so much. Through this sa imong journey, kita na to nga grabe gid kayo og support imong family. Jud. So when you start, imong papa ang ga-manage sa imo o Oo, from the very start, akong parents ang help sa ko and manage through mga performances na ako Yeah. there. And then, nadito'y time nga, ako i-consume ang mga nakasulod ko sa ABS-CBN. Okay, so there was one time nga, ginvite niyo ka ng private gig with my sister. Private gig. So, pag-abot na wala dito, nanay mga banda. Nanay mga banda dito, jamming-jamming, wala, rigid ko, jamming-jamming. asan man adapit sa Sa I think lifestyle Lifestyle, siya. Private big gig or siya. Then pag jamming naman dito, ang katong banda nasa lay manager. Nasa lay manager dito. And then
nakaingon sa ko ba nga nakay potential nga ma-singer or artista ba nakay potential. At that time wala ko kabalo nga manager siya ingana gina-videohan na day ko nila, gina-videohan ko nila, gina-observe ko nila, gina-live na ko nila. So wala ko kabalo kay jamming raman sad. So kato luckily naa siya friend nga manager gyapon, talent manager sa Manila. Oo, kato. Nakurat na lang ko katong talent manager nga friend niya sa Manila, nag-contact sa mua. Oo, so na-discover ko niya and then nag-chat sa akong parents nga nara sa Manila and then mulupad daw siya dahil CDO just to meet me. Oh, lagi. Wow. So, gadwa-dwa pa mi kay di ka ila siya. Oo. So mag-meet up mi, mag-dinner mi, like kinsa ka ni siya ba? Ano? Masig scam ba siya? Ano ko, di gadwa-dwa mi. So, ako ang gibuhat sa akong parents kay kuan ilang research kinsa ni siya. Legit Legit kid. siya bay. So na-discover ko niya nag-meet up din mi kay legit man gud siya. So nag-discuss din mi sa kaong future. And then ano din siya nga mo agto daw mig Manila para mag-meet og mga music label. Yeah. So we went to Manila and then we go to sa ABS-CBN. Nado to mga big boss, nag-meeting mi dito, mga DNA Music, mga Star Pop, parang Star Music, na-meet ako sila tanan. Grabe kayo. Then dito nag-start mi ilang gipili ako ang kuan kay DNA Music. Si Sir Gab ang kuan. Ano sa mga DNA Music? Branch na siya sa ABS. Oo, branch sa ABS-CBN. So muna siya. Wow, congrats, bay. Thank you. It's very rare nga na taga Manila maka-discover o kwan nga taga CDO artist more. Isa ana si Arthur Neri nga nga na-discover pod. And the rest kay murag more sila ni approach, di ba? You're so lucky. Dako ka siya blessing for me. And so, going back to your family support, kumusta ang support sa imong pamilya from the start ug karon nga nakadiara? Okay. Ang consistent kay ilahang support sa ko okay. Sila nag-sacrifice, especially mga finances kay sa ako pa lang dili gud nako kaya kung ako ra gud isa. Kay dili gud nako kaya. So thank you sa akong parents kay dako kay sila tabang sa kuha. Tapos napos na mga connections, ayan na. So pwede ako mag-perform dito. Ako kay dili makayo ka ng kabalo mo communicate man jud. So naana sila mo. Dili pa na siya kabalo. Partida. Partida. Hindi ko kabalo mo communicate dyan. As in, ko kabalo. So, na akong parents by my side, mag-help sa kuha. Until now, gabi kayo sila ko supportive sa kuha. I'm very happy. Gusto na akong ma-proud sila. And even your siblings, right? Oo, Jude, di ba? yes. Imong manghod ga drums? Oo, ni Kuya siya ko drummer siya. Oo. Yes. Julian Escanta. Yeah, kita ko sa inyong performance. Pati sa iyang drum cam. Yeah. Ang camera sa iyang. Very nice. Once in a lifetime ra daw to, so nag-record. Mugali. So, Oh, also that, katong namo sa Cebu with Charlie Fleming. Oo. Oh, kamo nag-headline. Oo, kami mga guest artists at the time. Tagang kay tao. Like, How was it? first time to na ako actually nga daghan kay tao. Daghan kay siya tao and then like sige lang, trust in God na lang jud sa akong performance ana na lang. Do binakulbaan nga do. Kulbaan ko. Pero kaya. Unsa may unsa may mga learnings nimo adtong nga gig nga first nimo nga daghan kay tao? Oo, normal gud na makulbaan ka. Ako apod ko ang discipline sa akong self kay practice makes perfect jud. Kanya ako katong nga time kulbaan ko and then may mo affect ako ang voice ba. So practice ako sunod kay kanang makuan ako ang voice kay ako katong nga time nagsayaw pud ko. Nagsayaw pud ko so Kato sa imong agoy nga song. So sing and dance is really hard. Yes. So ga-apekto ako ang voice. Pero ganahan ko mag-sing og dance para magkuan ng crowd. So yeah, daghan siya learning sa ko. Dumi nag-meet mo na lang Charlie. Nag-meet mi nila Charlie Chika mo puro taga CDO. Lingaw kay ito nga tayo, nagkaon mi dito, nag-uban-uban kami. She's really kind. Yeah. Artista na gid ka kay. Artista na gid siya kay. Tapos ko and then kanang after adto katong gig niyo with TJ.
Oo. Or first to? Asa may first to? Charlie Fleming. Oh, Tapos tapos, sa May 7, sila TJ and KZ. mm, Ito nga time. More gyapon ako ang kuan actually. Pero kato nga time, grabe ka daghan og tao. Mas daghan pa tong kami ni Charlie. mm, Mas daghan kay grabe ka ay like thousands of person gyud. Naapod gyud sa pinakagawas na gitanaw. asa to beheld gali? Sa Mandawi City. Ang Mandawi. Sa Cebu. Oo. So daghan kay tao ato nga time. So like mga gyapon ano gyapon ko nga just trust lang gyapon Yeah. nga anong performance. Grabe ba? At that very young age, naka-perform na kag mga inana nga. Pila gali mong age karon? 15 nako. 15 pa di age. 15 pa di ay. Oh. Grabe ba? Napakay mga i-release nga song, di ba? Pila pa mo nakabuok. Mga lima. Oh. But kana tanan, recorded na siya dito sa Manila. Oo, sa na-record naman sa Backdoor Studio. Ang mga banda nga sa Syonistaan na sila. Ang bass ay sila kuan. Mga Monster 88. Oo, mga Bayang Barrios. Yan. Opo. Ano sila? Wala mo nag-expect do. Muna mga story nga wala sa kuan, dili na to makita ang mga behind the scenes sa social media kaayo, di ba? May kabalo nga inana na day ang mga personality nga imong gaka-collab dito sa kuan Manila. Daw sa Manila wala pa mo yung mga gigs, mga upcoming dito. Wala Daghan pa pa. project. Wala pa so far. Ang prime time pa ang help sa kuha. Mga Cebu katong mga performances. Pero I hope daghan pa. Basin day pohon ba? With all these learnings, unsa gyud pinaka kuan nitatak sa imo? Kay syempre you've been to a lot of places performing. Unsa may mga learnings nga nitatak gyud sa imo? Kuan, of course, discipline. Discipline jud siya. Dapat kung wala kay oras kanang dapat nga imong ginabutang ang pag-practice sa imong time. Yes. Kay importante kay ang practice, especially nga na ang artist. And then ang pag-compose og mga kanta, of course, compose kadaghan. Especially para sa mga artist pa diya nga compose jud mo og kanta tapos dili mo kabalo mo boom na siya and then mo diya na ka mo start og kuan. Oo, gali kay daghan biya ang mga artist nga kanang dili bitaw gid sila songwriter. Oo. So na lang sila isa ka hit pag kuan kay wala na dayon. Nay uban pod nga sige og sulat wa sila kabalo asa nga song nga mo hit. Usahay gali kay dili ka to ilang favorite song kay wala ni hit pero mo to ilang ganaan. Dako kay siya og chance nga mo kuan ka makaigo ka og mainstream song kung magsige kag sulat. And advantage kay sa imo ba kay writer ka. Oh, sa imong kabatan-on gyud sa nimo pag-manage ang imong time. Kay isa biya na sa mga problema sa mga ga seryoso na pud gyud sa ilang career. Gyud sa man nimo pag-manage ang imong time karon. Kuan, balance yun. Balance yun nimo siya kay. Nisulod bang kaan ang career so dapat mo gyud siyang ikuhan. So especially ako estudyante pa ba ako nga gina-balance yun na ko siya. Napud ko time sa school, napud ko time for my music career. Di pud ka sige absent. Usahay ma-absent yun ko. Wala ko choice mo. Ano gyud? Ko. Usahay kay kinahanglan mo sa gyud absent. Oo, jud. Absent na ngayong trabaho na. Mo gali. So grabe ba? Hindi ko na-expect nga inana yung mga kuando, mga na-experience dito. Di ba, na-meet po na PJ, di ba? Oo. Storya po mo. Nagstorya pa namoy ko gina-give nga magnet where you can scan my song na dito. So akong ginatagaan sila. Muni ako ang song, agoy. Pwede niyo ma-scan. They're very happy. Kay CDO ra ba yung may Yung gali. Napod sila yung mga advice sa mo, mga nahatag. kuan busy kito nga time. Okay, mag-perform na sila. So naka-picture sila before sila Sayang ba wala mo ka-chika-chika? Chika-chika, gamay jud. Kamu ni Makoy, kailan mo ni Makoy? Portado yung gitarista. Dili, Taga Cagayan Di gyapon. ay? Oo. Okay. Actually, nag-guest gyapon namo sa podcast. Oh, really?
Di na ako tumalimtan kay mo itong pinakataas na mo, 3 hours. Oh, grabe. Asa, oy. Isa mo ndang storya na. So, mo to grabe kay yang first nga na sabay sila Charlie, taga Cagayan. Sunod, taga Cagayan gyapon ng Oo, TJ. gani. Um, let's talk about your song Agoy. Unsay unsay story ani nga song? Okay, agoy, kuan siya, kanang, ako nang gisulat ka para sa mga Gen Z, bitang nga mabatan-on niya, because, tagang sa mga crush nila. Mhm. Kana bitaw, feeling nila. Apil ka na. Ano ka? Hindi. Hot issue. Ila na, so, ang song is, kana bitaw, imo nang gibuhat tanan para sa yaha. Tapos kanang imo nang gi-memorize yahang sa yung gusto nga banda, yahang gusto nga pagkaon, ingana. Pero at the end, wala gud siya. Wala ra sa yaha. Di ka niya ginapansin. Agoy Agoy jud. jud. So ako nang gikuha ang agoy sa Bisaya. Agoy kay catchy mo gud siya. Yes. So agoy mo na siya ang meaning sa song. Ang kuan pod, di ba? Ang sa Manila karon kay murag gusto nila i-integrate ang Bisaya nga words sa mga kuan. Oo. Labi na kung Bisaya gid ka nga artist. Oo, kay gusto nila i-support ang mga Pride CDO nga ito. So imo i-showcase ang imong kuan jud. Yeah. Upod nag-i-advise ato kato mo nakakuan pod mi sa Manila gikuha gyapon mi didto to perform sa private nga kuan. Siya nga pag-perform mo pag ano mo compose mo og inyong song nga Bisaya kay apil po daw dito sa ila. Gapaminaw pod sila og mga lahi nga language kay katugali daw kang budoy sa junior kilat kay amot kadungog pa bakana mga kaana kay na pero na hook gid daw sila daw nilang mga kanta bisag Bisaya so inaana gid sila ka suporta dito. Mo jud. Kumusta man ang kuan ang support sa mga taga CDO people sa imo na feel ba nimo nga naiga suporta sa imo diri locally? Oo, I feel their support. Very active sila kay mga musicians sa baya. So, support sila kay young artists mo jud ko. So, through invitations sa performance and then through social media po, share sila and gakuan. So, thank you kayo. Napag kay mga fan base nga every gig nimo moadto gid sila. Oh, wala pa. Wala Puhon pa. na lang, puhon. Pohon. Wala pa. Bas hindi pohon ba? Yes, hindi ay. Di na siguro na kayo di lang katunga. Nagita maabot na sa time nga asa na kanang bitong makakita kay mga familiar faces nga every tugtog nimo kay nanapod sila oh. Siya na kayo naka-feeling. Yes. The upcoming song, what is it about? Can you tell us mga teaser? Alright, so ang title ato, Noon at Hanggang Ngayon. So, it's a love song about loving the person before until now. Muna sa title, na dito. Love song na yun siya. Imo siyang pilion o imo siyang ihigugma. Tagalog song gyapon siya. Kani mo pagsulat ani na ba siya yung mga real life experience? Wala man may experiences sa mga friends na Sa mga friends, Nitabang po ang si Ryan Sarmiento sa ko to produce that song po. Change ang mga lyrics gamay to correct it ana. So yes. Isa po nakatsada sa songwriting ba kanang magkuan ka ba? Magkuha ka og story sa laing people tapos i-turn it mo into song ba? Relatable mo sa good kung labi na og real life experience sa laing tao or imo. Relatable kay siya sa ubang tao pod. So, ang mga sunod pa nimo nga song, muning i-release mo sa May 22. Okay. So, invite your friends or fans to stream. So, I'm inviting you all to stream Noon at Hanggang Ngayon at any social media platforms and wait for the music video and lyric video of it. Kaya na dito ang mga PBB cast sa music video. So, daghan kay mo ganahan, Ana. And I hope maganahan mo sa ako ang kanta. Thank you so much. Yes. Grabe. Murag ma-excite ko ani kay mga artista na gid kayo yung mga kauban. Di ba ingon ka daghan kag mga artista nga kauban ani nga music video. How was it working with them? Are they welcoming or
Unsa ila treatment pud sa imo? Kuan, supportive with sila. Pag kuan naman dito sa venue nga mag-record na mi for the music video, nakadungog na sila sa kanta, and then, ano sila nga, ganahan ko sila. Ganahan kasi sa akong kanta, sa akong voice pod, niya, na, ialagid na-act gid nila in perfect way. I really love it. And very kind pod sila. Ikaw, how did you feel? How did I feel? Wala ko ka-believe nga. Hala ka, nga na, di ay, ang music video. Na-starstruck bud ka? Starstruck kay ko, as in, kay first time po na ako sila na-meet, mga artista. Sa social media, rin ako sila ginatanong, gwapa ha, niya, uy, nabita. Na-meet na ako sila sa personal. I was like, wow. And then, katong ako ang set up, nakurat kay ko kay grabe kay mga cameras, grabe sila mga Studio setup. gid Oh, siya. studio gid siya. Oo, dahang kay tao kanang mga trabaho, ano bito like wow, ingani na gid ba. Oh, so Legit na gid ni. legit na jud ni. Na jud ni. Oh, so like that's shocked ko and happy. Wow, this is so amazing. You're so very young nga maabot ni nga mga butang, and a lot of people, a lot of artists are dreaming to be in that position. So, how does it feel? So, dako ka siya blessing for me as a kid jud kay naka-start ko as young as I am right now. Okay? I'm very happy. So, by the help of some family, thank you so much. Thank you so much. Ako apog ko is as a young artist, marag akong quote na karon kay kanang never give up. Mo dili ka mo give up kay taas pa kay kung maabot, taas pa kayo as kay young pa man jud ko. So, yeah. You only lose if you quit, di ba? Lagi. Ako'y gusto po di pangutana. Hanang, di ba? Na naman kaani nga industry yun. Legit na gid ni nga ABS. Kuha na gid ABS level artista na gid. Kinsa ga-handle sa inyong business side? By the help sa akong manager, siya ang gahandle sa tanan. Siya ga-help sa ko sa prime time talent and management, sa mga performance, and then sa mga finances na ako pag-abot dito, ako ang pag-stay na ako dito, akong pagkaon dito. So, yeah, sa akong manager, I can't do this without him. So, thank you so much. So, all expense paid mo na kumuha mo dito? Wow. Sana all. So, di ba you've mentioned nga kanina mo man naka-work with karon is ginatanaw lang nimo sa IG or sa Facebook. How does it feel nga you are working with them in the same room nga? So, I'm very shocked. Shocked ko, binuod ba ni or dili ba kay, oh my gosh, I'm here na. Una na ko dali, and then namitan ako sila. Kay through social media ba kay dili kay nimo sila makabalo sila ang tinuod nga kuan, personality or nga na lahi ra gud kong personal jud. Yes. So, na-meet na ako sila. They're very supportive. They're very kind po sa ko. They're very good as an artist. And then, nakaabot ko dito kay, pag-abot sa venue na ako, nakita na ako sila, nag-act na sila. Record sila, wow, grabe ba yan? Ito, nag-makeup pa mo jud ko. Inuod na ba jud ni? Ano ba? And then, yeah. Opo sila na starstruck sa imo. Awat lang, dili ko kabalo sila how to feel na to ka time. Pero nagduol ni, and then hi me. And sila, they really like my voice and then my song. Kaya nakadungog man sila. Na ba kay na-feel nga dako nga changes sa imong life karon? Yes, dako pa siya nga change sa ko kay di na siya marag before kag gamay lang ako karon kay big na gud siya. Kay daghan kay kog na meet off and off the stage, on and off the stage na. And then if God will provide, then ako na siyang kwaon. Kay dili ni siya kanang dili tanan makadawat ani nga blessing. Yes. So thankful kay ko Gaka sense po nimo nga kanimong career karon will get bigger. It will get bigger projects soon. I hope, yes, I hope. Kay it's really syada nga feeling, especially songwriter ko nga madunggan ako ang mga songs sa
sa bigger nga ako Mhm. kay oo, basta dili lang ko mag-give up. Dili jud mag-give up and then padayon lang jud. Mm. Ana gyud kay ang uban kay wala pa'y naabot, give up na. Ang uban na jud. So grabe kay ka advantage sa imo karon. And dapat daghan pud kag na performan dito sa Manila. Nag-gig ko dito sa Manila one time pa. One time One pa. time pa. Asa pud? Kalimut ko ba? Sorry, it's a restaurant. Tahanan. Tahanan. Tahanan nga resto. So, gamay na. Napod dito mga musicians sa DNA. O, nag-uban mi dito ng mga DNA. And also, the head sa DNA, then napo siya dito, mag-perform po siya. Kay So di na ito siyang event. Oo, DNA to siya katan. Kaya nag-launching ang isa ka artist sa DNA dito nga kuan. So, na-appeal ko to perform there. Kung perform ka ginana, uban mo imong band permi. Ako mo ginapili is kanang pwede na ako mag-solo as an acoustic. And depende po siya sa kanang unsa siya nga gig, banda, ano siya. So kato nga time nag-acoustic ra ko. Then, How's it playing with a band? Kumusta yung mga band mo? Di ba imong mga members put kay same ra pud mo age? Oh, how was it working with them? kuan sila man jud naka-advantage pa sila ha kay they're really good at music. Nag-school sila music and then ga-teach pud sila music through the students. So dagan kog ma-learn pud sila ha unsa ilang kabalo, unsa ilang kuan, na-learn pud sila ha. So lang ginaingon sa kuha, okay ingana day na. Okay, so dagan sila kabalo sa music than me. So ana. We know that throughout this journey nimo, grabe ang suporta sa imong parents. And I believe nga without them, you can't gain these connections and, di ba, where you are right now. Yes. So, pwede na to tawagon ang imong daddy. Yeah, What you sure. call daddy? Daddy. Sir Brooker. Yes. To join us here. Ali, sir. Let's welcome again, Sir Brooker, the father of Isa. Hello, sir. Hello. Kumusta? Thank you for Hello, joining may us. hapon. And, sir, question ako sa imo, sir. Kanusa nimo na-discover pud si Iza nga naday siya talent ginani? Unsay nakapaingon sa imo nga nagid siya potential? Kuwan lang. Kanta-kanta lang siya. Unya, ako pod kanang ilig tag music pero di man ta kabalo mo dalag mga instruments. So, kana lang nakita lang nako siya nga gipangutana lang nako nga gusto ba ka mo kanta? Then kung gusto ka mo kanta, dapat kabalo pud ka mo hawid og instrument. So kung sudlan na nimo siya nga kuan nga talent nimo, imo gina siyang ipadayon kay full support gid mi sa imong mother ana. Nagtuo po gusto nga perform gid ka. Wala, Pero ga-perform ka before wala. Dili wala ko'y kuan. So kung siya ga-dance siya, ako dancer po gusto na. Pero kung mga kuan sa music kuan. So siya ang first musician sa inyo din, family. Oh, siya. So, sir, kumusta man ang imong pagdala? Unsay imong mga pamaagi nga gibuhat para maabot sa ani nga level? Wala, keep on, sige lang na mo siya igno na paminaw lang yun sa amo. Kay kami nga parents, wala magid may lain nga isulti o itudlo sa imo, puro man gyud kaayuhan para sa imong kahugmaon. Kana lang gyud ang amo ang ikuan sa iya nga. Once nga ma-achieve na nimo ang imong gusto sa imong music, sa imong studies, then pasagdan ka na namo, mo guide na lang dayon mi kung unsa. Pero karon nga bata pa ka, ubanan gid ka namo, Yes. dili gid ka namo pasagdan with your sister nga start mo. Gakakita na ba nimo before, sir, nga moabot sa ani nga level? Wala. Kuan lang. Ang amo lang ba nga siguro malayo lang siguro siya sa mga kanang lahi nga abtan sa or dak-an nga Yes. bata pa. So siguro ang amo lang nga mas maayo siguro nga i-involve na mo siya into music kaysa malahi ang iyang direction. Ganun. So, dapat kay properly guided gid kayo ninyo sa mga every napun siya perform kay naamo ga kuan ga support
And isa mo sa gapush sa iya nga maka-perform, di ba? Mm. Ang uban parents ana kay bawalan man. Nga dili ubanan, dili suportaan. So grabe, you're so lucky, man. So, sir, I think it's safe to say that Iza is now dili na siya normal na 15-year-old and she's an artist. So, how do you handle Iza as an artist and as your daughter? As daughter, masugo gyapon sa namo og panghugas og plato sa balay, manilig sa balay. Mo gina iyahang role nga kuan. Di butan sa niya sa bata gyud. Makita sa gid. Maminaw gini siya sa kuan sa di po di kabalo masuko. Di ni kabalo masuko. Ala, hindi Kuan lang siya. So, wala ba kung unsa mong kuan sa iya maminaw man pud siya. So dili na sa mag-uyab-uyab kay sayang man ang career. Ay sagid. Ay sagid kay paano mong direction. So, as an artist, kuan gina-push pag gid namo siya kay especially karon nga medyo need gid siya nga to add more na pud ang iyahang kanta like mag-compose na pud siya mga bagong kanta. The pressure is there kay ang anggoy medyo nailhan hinahinay kakailhan naman siya. So na-challenge sa iya nga katong next songs na pud niya dapat sobrahan pag niya or inana. So challenge na po na niya karon then kana sige lang namo siya gina-push pero dili man namo siya ginapugos nga uy kanang pagsugod na kung ingon lang mi sa iya nga kung wa kay lingaw kung wa kay buhaton hinumdumi nga napaka kay kanta nga tiwason napaka kay inana. lagi kayo say makalimutan nga dapat dito yung mga manunod nga mga butang. Napay mga kuan sa on stage po mangutana man po na siya sa ako nga di unsa man akong spill unsa man akong buhaton sa stage ana so mo na siya ako pong gatudluan kung unsay kuan buhaton niya. Since nga ikaw nagkuan sa iya sir sa sinugdanan sa gasugod pa sa Iza, siya ikaw kibali ang ga-act as manager. Na ba kay experience ani before sa music industry? Sa music like pareho sa iya wala gid pero more on lagi na ako sa sayo-sayo sa una kana lang siguro ako na experience pero kan sa mga siguro uban-uban lang siguro sa mga amigo mga music kana lang sa mga musicians kana lang siguro ako ang na experience. Grabe ba kay napaabot gid mo siya ani nga level. Though unexpected siya pero ang luck kay dili gid na siya literally nga luck gina effortan gyapon na siya. Kay opportunity mo gud siya nga moabot based sa pud sa imong kuan, based sa imong mga effort nga ginabuhat. So sir, unsay imong message kang Iza karon as a daughter? As a daughter kuan study. Maski nana ka sa music industry full support media pero ayaw lang gid kalimti mong study. Mo ginang pinaka-importante sa tanan. So kana lang gid akong konsaya. So as an artist pud. As an artist ayaw undang og compose og kanta kay siguro sa 100 ka book imong mabuhat na isa ka book dia nga mo click di ba? So Yeah. sige lang padayon lang jud nga kuan. Anyway, maski makabuhat magkanta like the way you're doing right now sa music mura man gyapon og imong nagrepresent pug ka CDO nga naay kanta nga naay sa imong kabata karon nga nagbuhat og kanta nga ingon ma-challenge pod or mura ba inspiration pug ka sa ubang bata nga pareha sa imuha nga pwede di ay pwede di taga Cagayan de Oro. Dili wala tagi nila Wala na limit. nalimtan o nalimit lang na sa ilaha lang. Pwede ta pagitay chance. Yes. Again. And Isa, do you have a message for your dad? Okay, message for my dad. Thank you kayo sa tanan, support, and sa kuha, pag-help sa kuha ang journey, ani, kay I can't do this without you, with your parents. I can't, hindi na ako kaya, ako na isa. Then, naamo there para mag-support sa ako and help, and nakaabot ko ingani nga blessing. Thank you. Yes, thank you so much. So, grabe kay ilang kuan ba?
ang connection nilang duha, and yeah, it's very rare. It's very rare. Ako ang isa pod nga gakakita nga grabe ka supportive of parents is sa Andoy sa Cyberband. And makita nato diha ba nga kung suportaan gid dayon ayo sa parents ang isa ka artist. Mas dako siyang maabot. Ito sila, grabe mo pud sila og kuan, naabot pud. Yeah, and sir, sa creative process ni Iza, na ba kay involvement ani gatabang ba ka sa iyang mga kuan, sa iyang pag-write? O Ang actually ang pagsulat niya siya ra man gud na magsulat, pasagdan lang namo siya din. Gina-check lang nako kung basing na ay sayop ba or basing niya og ang iyang gipang sulat maka-offend og tao or kuan ba ka, so kana lang gina-check lang nako. So and then kung okay siya, sagdan lang nako. Kung nalay gamay nga kuan, oy murag di man na mao nga word kana lang, pero mostly siya gyud ang ga-compose sa iyang kanta. How about sa kuan sir, sa iyang mga branding, sa iyang visuals, iyang image, Sa iyang image? As sa iyang image man god, ang sa amo mura og karon sa iyang image like na more on na gid sa management na gid niya. Kaya ang target man gud sa management is kanang more on Gen Z, Gen A, mo inana nga. Inana ang ilahang, so apil sa una ang iyang gina-formal na mo siya og sanina nga kuan karon medyo kuan na gyud na mga nag-style. O na siya kaugalingon nga Pabini-bini na siya kaugalingon nga stylist pod nga ginakuha nila, so kana or kuan na lang sad mi, support mi sa iya kung unsa ilahang gusto. So, thank you kayo sir for joining us. Yes, thank you. Not all artists are fortunate enough to have their parents guiding them. So, thank you so much sa imong guidance, and hopefully there are more parents like you sa music industry. Thank you guys. Thank you. Let me say that you're so lucky to have parents like sir. And so, gawas sa imong upcoming songs, unsay imong mga future activities, future plans, na ba kay mga gigs, o what are you planning pa in the future? So, I actually have a upcoming gig karon May 23. Dira nga performance by Tunog Syada. Tunog Syada. Yes, kaya nga performance, I will play Agoy live. The first time here sa in studio. studio. Oh, yes. Nihan? Sa KL Clubhouse, sa Uptown. Yes. Yeah. So, all po sa newer production. So, diya sa Tunog Syada, sa mga artist diya, pwede na kayo mo makasend og mga original songs ninyo diya, because they really help you and support sa imong kuan, sa imong mga original songs nga ma-promote, madunggan sa lain. So, Sa tapos Heart FM, right? Oh, Heart Heart, FM, yes. I invite them for your gig. Okay, so, hello everyone, I am inviting you all to watch and see me live on stage sa May 23, KL Clubhouse, Uptown. I will be performing Agoy for the first time here in studio. See you! So, thank you kayo, Iza. Thank you for your time. Thank you sa paghatag og gigayon nga mag-guest ka namo diri. And so, with all of this, akong last question sa imo is, unsa pa ang imong mga gusto mahitabo, or unsa pa imong mga unta? So, ako rin gusto mahitabo jud is unta jud mailhan pa jud og ayo ang ako ang mga kanta. Tapos ma-inspire pud sa mga uban nga artist like me and katong mga gaplano nga maging artist na kaya na nimo. Makuan ko nila kanang I'll be there, more role model na to continue silang journey. So, and unta jud mo boom pagud ni ako ang music career. So that's it. Yes, kani imong mga stories, I know that it will make great impact yun sa mga, labi na sa mga aspiring artist nga gakawad-an og pag-asa nga ang ikaw mo isa ka sa reason nga makakuan sila nga pwede pa day bisag kagayan mata na day tay chance gihapon nga maanha diha sa mainstream. Yeah, with hard work na gihapon siya guys, dili na siya overnight success. So thank you so much, and yes, i-stream ninyo yung song karong 22 mugawas ang sa title Noon at hanggang ngayon. Noon at hanggang ngayon
with the music video right? And sa 23 naa sila sa KL Clubhouse. Kita ta dito, makaadto mo. And thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much po sa Apartment 1 for this venue. Grabe ka nice and grabe ka artistic. And sa Higala Ridge for supporting us for this episode. Thank you so much. And yeah. Thank Bye. you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much.